Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Kamusta na kayo? Kamusta na kayo sa paligid? May nangyari ba sa inyo? Dito sa Manila awa ng Diyos naman. Awa ng Diyos, hindi naman gano'n. Napuyat nga lang ako. Pero okey lang, 'di ba? Inabahan ko kasi natatakot kasi ako baka mamaya may tubig yun, eh. Pero awa ng Diyos wala naman. Kayo, kamusta kayo diyan? Paki-comment nga anong lugar niyo tapos kung okey ba kayo ngayon o hindi. Anyway, ano tayo 'no, may kokomentan tayong mga posts na nakita ko na pinorward sa'tin mga men. Unahin natin 'to, kakabagyo lang, pero naglilitawan yung mga ganitong balita. I think ito ay panahon ni Tino, 'di ba? May yung mga balita sa panahon ni Uwan, Uwan ba? Tama ba ako? Oo, Uwan nga baka magkamali ako, eh. Papasok pa lang sa mga oras na 'to. Kasi ito ngayon pa lang yung aftermath, eh. So, medyo delay itong rereact natin. Ito, so may nakita akong post ganito. Ito parang insulto ito men, eh. Insulto 'to talaga, eh. Nakalagay dito, ah, Typhoon Tino victim given only rice, one boiled egg, and a few pieces of hotdog as relief. Ang iniisip ko dito baka per person ito. Per person, kung per person ito, okay na rin. Pero nung nabasa ko 'to, sabi ganun dito, because of the storm, Tino hitting Cebu, this is what our mayor gave us for food. Just rice, one boiled egg, and a few small pieces of hot dog. That's it. And worst part, only one packed lunch for every family. Kada pamilya pala ito. Okay lang sana kung kada tao, medyo siyempre nagmamadali nga naman, pero unacceptable ito para sa akin. 'Di ba? Kasi yung mga tao diyan, nagbabayad ng tax 'yan, eh. Yung mga nandiyan, eh. Kahit pa sabihin mong tambay 'yan, every time na bumibili yan ng mga produkto, kasi may misconception, eh. May mga reklamo daw ng reklamo na tao na wala naman daw trabaho pero nakiki-tax daw. Wrong. Every time na bumibili tayo ng produkto, may tax 'yun. So, nagbabayad tayo kahit tambay ka. Let's say bibili ka ng yosi. Yosi nga yata ang 'di ba tinaasan yung tinatawag na sin tax. Pati alak 'di ba? May tax 'yun, eh, kaya nga nagmahal yung mga yosi, eh. Nagbabayad lahat 'yan. Kahit nga ultimong bata na na bibili ng laruan sa Toy Kingdom, may tax 'yun. Ang nakakabwisit lang dito 'no, ganito lang ang maihahanda niyo. May forecast ang Pag-asa, na ilang araw na puwede kayong maghanda, eh. Kakulangan ng pondo, bakit? 'Di ba? Para sa tao 'yan, eh. Hindi man lang ba magawan ng paraan na yung mas alam nyo, kaya kaya ganito ang ginawa, yung luto na, kaya ganyan ang ginawa nila, mas mura ito, eh. Kaysa dun sa isang plastic na may 1 kilong bigas, may mga delata at noodles, mas mura ito. Ito kasi luto na, eh, 'di ba? Kung 1 kilong bigas kasi 'yan, siguro sa 1 kilo 'pag sinaing mo, 10 ganito na ang maise-serve mo, tama ba ako? I know, mga 5. Sa 1 kilong bigas, 5 scoop ng rice na yon. So, 5 pamilya na ang mabibigyan nun sa 1 kilo ng bigas. Kaysa ibigay mo na 1 kilong bigas. Kagaguhan ito. Tapos itong hotdog, isa, pinira-piraso para tapos yung itlog, nilaga na lang, hindi man lang pinirito kasi nga gastos pa sa mantika yun, eh. Sobra naman ito. Masyado naman ito. 'Di ba? Actually nga, mas matrabaho, sa totoo lang, mas matrabaho ito, eh. Itong ginawa nila na 'to, eh. Kung halimbawa ang dahilan nila ay nagmamadali, ano 'yan, eh, matrabaho 'yan. Alam mo kung bakit? Isasaing mo pa 'yan, ipiprito mo pa 'yan. Yung magbibigay ka ng isang plastic na relief goods, yung naka-plastic, lagay ka 1 kilong bigas, delata.
Noodles, bigay mo, bahala na sila doon. Mga cup noodles, magpakulo na lang sila ng tubig, 'di ba? Mag-standby ka diyan nung ano, yung mainit na tubig na dispenser, doon na sila magpainit ng cup noodles nila. Eh, ang problema kasi ano, eh, yung budget, eh. Parang nakakabwisit lang 'pag sa welfare ng mga taxpayer, tipid na tipid, 'no? Pero do'n sa mga walang kakuwenta-kuwentang project na overprice, yes, alam mo kung ba't nasabi ko walang kakuwenta-kuwentang project? Walang ginawa, eh, yung mga ghost project. Kahit pa sabihin mo na ano, na yun ay essential para sa flood, wala ngang ginawa yung iba, eh. So, wala talaga siyang kuwenta, 'di ba? Hindi nakatulong. Kaya nga nag-e-evacuate yung mga tao, eh, kasi hindi nakatulong yung project nila na flood control, eh. 'Di ba, men? Ano ba 'yan? How are we going supposed to share this tiny meal among several people who haven't eaten properly since the storm started? We've been cold, wet, and scared, and this is the kind of assistance we get. This is honestly heartbreaking and infuriating. We pay taxes pala, sorry. We contribute, we expect that in times like this, when we are at our weakest, our government would take care of us. But where are our taxes going? Why are we treated like this while others sit comfortably in their offices? Kaya talagang hindi mo talaga maiiwasan na magngit-ngit na naman ang tao, eh, pagdating sa mga ganito, eh. Itong mga nangyari nakaraan, sana maging lesson ito sa mga bagamat nakikita ko yung ano 'no, nakikita ko yung may improvement sa paghahanda. To be fair naman, 'di ba? Hindi siya ano, although na may mga nasira pa rin ano, pero yung paghahanda nakikita ko may improvement, eh, 'di ba? Hindi na siya yung basta-basta. Ngayon ano, eh, parang 'pag may padating ng bagyo, parang madali ng i i-ano yung mga tao, warningan. Siguro kasama na rin dun na na-trauma na yung mga tao, 'di ba? Kaya lang ito sana i-improve din nila ito. Kasi unang-una katulad nga ng sinabi ni Philippine Looper, taon-taon 'yan 'di ba na may ganyan talaga. So kailangan talaga may contingency plan sa ganyan. May ano talaga kumbaga may nakahanda talaga para diyan. Kasi taon-taon hindi na bago sa atin ang magkaroon ng bagyo, eh. 'Di ba dapat nga sa totoo lang, sa sobrang eksperyensado ng Pilipinas sa bagyo, dapat yung mga ganyang bagay ano na yan, eh, sisiw na sa atin yan, eh, yung mga paghahanda na ganyan, eh. People are suffering, children are hungry, and yet this is what they call relief? A small portion that can't even feed one person properly, let alone a whole family. We deserve better leadership, real compassion, and genuine action, not this kind of neglect. Oo naman ano, sana anuhin nila 'yan. At meron pa akong nabwisit ako. Ito, oh, yung may nagnakaw pa sa pumping station. Ano ba naman? Mga kababayan ko, nasa krisis tayo 'no, 'di ba? Ito nung naano ko 'to nanggigil ayoko kung totoo 'to, eh, hindi natin alam baka mamaya scripted na naman para naman may masabi na ewan ko, hindi mo na rin kasi alam ang totoo, eh. Pero kung totoo man ito, oh, yung pump station sa Cainta pinasok ng magnanakaw. Ano ba naman ito? Diyos ko naman. Panoorin natin, ah. Bago pa dumilim at lumakas ang ulan dala ng bagyong uwan, nag-ikot ang truck ng lokal na pamahalaan ng Cainta para hakutin ang mga bata, babae at nakatatanda. Nagpatupad na ng forced evacuation sa ilang mababang lugar gaya ng Barangay Santo Domingo. Pero may ibang hindi lumikas. Pa naman po. Wala namin mga bata para sa evacuation. May one rin po. Yan, isa pa rin yan, ano, yung katigasan ng ulo ng kababayan natin. No? Pasalamat tayo at hindi masyadong
naapektuhan tayo nito, no? Thank God. Pero sana bawas-bawasan ng pairalin yung katigasan ng ulo na 'pag pinapalikas na rin, yes, naiintindihan ko 'no na siyempre kawawa yung mga gamit natin sa bahay or kung ano pa man. Pero 'pag, may ano na, umalis na. Kasi ang mangyayari niyan men ano, ito hindi naman sa sa Bulacan, may mga napanood ako before, hindi hindi ngayong bagyo yung mga nakaraan. May mga ganyan din na ayaw magpa-evacuate. Tapos 'pag lumakas na yung ulan, yung nalulubog na sila, alam mo yung anuhin pa sila, yung alalahanin pa sila na kailangan kunin pa sila dun sa mga bahay nila, 'di ba? Tapos kawala-walaan, wala rin silang naisalba kasi lubog na lubog talaga yung bahay nila. Parang senseless yung pagpapaiwan doon. Umiwan ko dun, babantayan ko yung mga gamit ko 'no, babantayan ko yung mga gamit ko. Eh, nilubog din ang bahay mo, wala ka ring naisalba. Tapos ang masakit pa nito, kakaunin ka pa, tama ba yung term? Taga Mindoro kasi naririnig ko yung kakaunin. Aanuhin ka pa dun sa bubong, babalikan ka pa ng mga rescuer. May mga mapapahamak pang rescuer dahil sa katigasan ng ulo mo na nagpaiwan ka dun, 'di ba? Pero sa kabilang banda 'no, sa kabilang banda, wait lang, panoorin muna natin 'to. Ihatid lang namin siya. Oo, saka yung misis, walang maiiwan sa ano eh. Wala may iwan daw sa bahay. Depende po. Pag nakikita po namin yung sitwasyon talagang ano. Kaya Hangga't hindi na sila mamamatay, ano pa, iwan pa sila, 'di ba? okay naman po ma'am kami rito. Safe naman po. Kumbaga dito hanggang Baywang, pero dito sa amin hanggang dito lang po. Habang naghahanda ang mga Ito yung siguro isa sa mga dahilan kung bakit nagpapaiwan sila. Ayaw nilang manakawan dahil ito men, ultimong yung pumping station, ano ba naman? Kumbaga dito hanggang Baywang, pero dito sa amin hanggang dito lang po. Habang naghahanda ang mga taga-Kainta para sa bagyo, sumalisi at pinasok ng magnanakaw ang pump station ng bayan sa Park Place kagabi. Ginumpit nila ang steel batting, tinanggal lahat ng tanso, pinutol ang mga kawad at kinuha ang mga baterya ng generator. Ano ba yan, 'di ba? Tangina naman. Ano ba naman kayong mga tao kayo? Wala kayong pinipiling wala kayong pinipiling panahon at pagnanakawan? Diyos ko naman. Sige, naiintindihan ko, nagugutom kayo, wala kayong pambili ng pagkain. Anong gagawin nyo? Nagnakaw kayo dyan, hindi gagana yung pumping station na yan. Lulubog yung yung lugar nyo. Kayo, nakakain kayo, paano yung mga kababayan nyo mapiperwisyo dyan sa ginawa nyo? Diyos ko naman. Ano ba naman yung talaga. Kahit kailan ang Pinoy hindi ko naiintindihan eh. Sometimes naiisip ko 'pag may mga ganyan, hindi ba pwedeng barilin na lang yung mga I know brutal pero sometimes 'pag ginawa mo yan, sino ba yung general sa China? Kalimutan ko na kung ano name ng general na yun sa China eh. Kasi ganito may senaryo doon, nabasa ko ito eh. Or sa Discovery Channel ko yata napanood. Related ito dito. May sinasabi siyang yung mga sundalo, papipilahin niya. 'Di ba? Magpo-formation yung mga sundalo. Eh yung mga sundalo hindi siya sinusunod. Yung iba nagtatawanan, yung iba nagbabanjing-banjing. Ang ginawa niya, yung dalawang pasaway pinapunta niya sa harap. On the spot pinapugutan niya ng ulo. Nung pinugutan niya ng ulo, nagsunuran lahat ng tao. Ang ibig ko sabihin, sometimes pag mga ganitong pagkakataon, yung talagang let's say yung talagang gipitan na, kailangan talaga may may masampulan eh. Kasi walang pipiliin yung kagaguhan ng tao eh, katulad niya O sila, may tanso sila, may battery silang ibebenta. Magkano kinita nila doon? O sila, komportable ang buhay nila. Paano yung maapektuhan ng ginawa nila na yan? Diyos ko naman.
Ano ba? Lahat ng tanso, pinutol ang mga kawad at kinuha ang mga baterya ng generator. Ayon kay Cainta Mayor Kit Nieto, pinapuntahan na ito sa installer para magawa ng paraan at umabot sa pagbayo ng bagyo. Aniya, nakakagalit at hindi niya ito mapapalampas. Nakakagalit talaga. Magbibigay si Nieto ng 300,000 pesos na personal niyang pera bilang reward sa makapagtuturo ng gumawa Naman. nito. Pinalagyan na rin daw ng 24-hour security lahat Kung ano pag nahuli yan, wala, kung halimbawa ako yung mayor, tas nahuli yan, ipaparada ko talaga sa buong bayan yan eh. Na ipapahiya ako eh. Kahit na mahuli ako ng human rights, ng CHR. Kasi hindi na tama yan eh. Kailangan nakakadena yan na iparada. Kasi barbaric na yan eh. Kailangan maging barbaric din ang parusa mo eh. Hindi umuubra yung yung parusa na makatao eh. Kasi sa totoo lang kahayupan ito eh. Ito ay makakatulong sa mo, sa bayan mo tapos ano ba? ng iba pang pump stations ng Cainta. Sa Marikina City, nakapwesto Nakakainit ng dugo, no? Habang lahat nag-i-struggle kung paano mapaigi yung kalagayan habang binabayo ng bagyo. Yung iba makasarili, selfish. Tigil-tigilan na natin yan bilang Pilipino. No, masama man sabihin, pero may mga ibang time para gawin mo yung katarantaduhan na yan eh. Kahit tutol ako na gawin mo. Pero kung lesser evil lang ang pag-uusapan, yung hindi, yung di ba? Mamili ka naman ng panahon, men. Hindi sa lahat ng oras eh, pag nangati ang kamay mo eh, aanuhin mo. Diyos ko. Di ba? Tapos, tuwan-tuwa kayo na may pera kayo ngayong bagyo habang yung mga kababayan mo walang makain. Ang dapat gawin nila dyan, i-monitor nila yung mga junk shop na pagbebentahan yan. Pag maraming tanso, nila, pa-alerto ng mga junk shop. At pagka binili ng junk shop yan, dapat kasama sa parusa yung junk shop. Sabagay, may batas naman yung anti-fencing, di ba? Mahalata mo yan, pati mga battery daw eh. Pag may nagbenta nung battery tsaka nung kasi yung wire na yan, susunugin yan, di ba? Para maalis yung plastic. Kukunin yung tanso. So hindi mo na may itsurahan na yan ay wire. Pero pagka duda-duda pag marami nagbenta sa'yo, di ba? Or baka mamaya hindi pa nila ibebenta ngayon, palalamigin muna nila. Yun ba yun? Anyway, mga kababayan ko, so yan lang muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.